So, sinisemento na namin yung aming proposed grotto. Yung nakikita niyo yung asawa ko, nagsisemento. Yung kaya lang namin, hindi namin kaya yung buo. So, yan yung old fountain namin na sa aking palagay mas magagamit kasi sira na yung yung daanan mismo ng yung waterfalls kasi mga 8 years na to so after so many winters medyo nagmalfunction na yung pinaka motor ng fountain. So para ma-reuse kasi maganda yung ay na good structure, mas siya, mas bagay siya na gawing tayuan ng Mama Mary. So I asked my husband to reuse it, diba, mas maganda. Ayan dyan namin tatayo yung Blessed Virgin Mary na nabili namin sa Winners, no? Ngayon wala ka nang mabibiling ganyan. So it takes more work, but hopefully it will look nicer and just like a grotto, the real grotto. So nireuse namin yung pyramid structure na ginawa ng husband ko. Ang next task namin once na nailagay na namin yung Virgin, kasi sabi niya because we don't know the material used, parang iskayole, no pa? Alin? Yung ginamit natin sa yung ginawa na birhen. Ito? This one, iskayola. Kasi we don't know kung mag-withstand yan ng cold weather It look like a cement but not really. Kasi may mga nabili kaming garden figurines na once na nasa yellow sila for a while, natutunaw sila, nagka-crumble. So, ang inisip namin, imbis na i-permanent yung Virgin Mary, yung para bang removable, once na nandyan na yung snow tsaka heavy rains, i-remove na namin yung Mama Mary dyan. So, pagka, I don't know how will it stand. Or baka baluti na lang natin, Papa. You want to put there permanently na nandyan? Ha? Sasaklaban na lang natin ng leatherette, na? So, it's hindi natin siya expose. Papa, yung bandang para wag makita yung semento, yung sa side. Yan ang gagawin, yan ang ginagawa ngayon ng husband ko. Semento. Yan yung sa side, hindi. Yeah. Para maging ganyan, tapos lamaya i-style mo na lang. Yan. Yan. Diba ang ganda? So we make use of the small space in between rose garden namin. Yan, na rose garden namin at saka yung grapevine. So we are trying to make use of all the spaces na meron kami dito. Kasi para itong yard hindi siya scattered. And then siguro tataniman ko sa ilalim ng mga succulents na can withstand yung winter. Meron kasi may mga succulent na ganun that can withstand winter. So tignan namin, tapos in between lalagyan namin siguro yan ng plants para talagang maganda. Yan. So it's today is September 1st. Ember Day ni Mama Mary, September 8. So by September 8 siguro meron na tong dekorasyon. Yung isa naming grotto, yung mini grotto, September 8 din namin yung ginawa actually. Sabay nung binless yung St. Matthew grotto. So sinabay din namin. So talaga tong aming plano so 7 days from now, sana hindi mag-ulan para matuyo ito. Matapos to before September 8. Ma-install namin, malagyan namin ng decoration. Parang namin, gift namin kay Mama Mary kasi with all the blessings na we received for about 8 years or more,
Kasi 8 years na kami dito eh. 18 years, yung 10 years in-spent namin sa Suri. Now, ngayon sa Langley, this is our 8th year by November. So, yan ang aming Mama Mary's Special. Gagawa namin siya ng grotto. Tagal na namin in-aspire to, but only this year kami nakakita ng Blessed Virgin na affordable kaya namin. Tsaka yung laki na gusto namin. Kasi may nakikita kami but very tiny eh. Kapareho nung una naming grotto, napakalitong virgin kaya inatinaas namin siya sa cedar. Hindi na namin siya alisin doon. Kasi merong ano yun eh, may memory din yun eh. Hindi na namin siya alisin. And ito, lumaki. Ay, malay mo, nanalo kami sa lottery. Mas malaki ang bahay ni Mama Mary. Siguro. Kasi maganda yung meron kang ganito eh. You always remind you na to Mary, to Jesus, through Mary, yung mga ganun ba? Laging siya yung, kaya ang tawag sa kanya, Mother of Perpetual Help eh. Kasi diyan ka humihingi ng tulong tuwing meron kang mabigat na problema, nagpapasalamat ka sa blessing. Si Mama Mary ang kinakausap ko eh. So, sa awa ng Diyos, lahat ng aking i-request sa kanya, sinasagot eh. And siguro, we just have to be more conscious kung paano tayo sinasagot ni Mama Mary. No? Yung ating Blessed Mary, ito yun. Ito yung aking Mama Mary na i-install namin dyan. So, ang ganda eh. Hindi namin akalain ng husband ko, baka kita kami ng ganito. I just don't know kung iskayola to kasi wala naman kaming pagtanungan doon. So, to make sure that it can withstand winter, babalutan ko. Once na nag-winter na, start na ng winter tsaka rainy season, babalutan ko siya ng leather. Yung mga leatherette doon. So, yan. Ginagawa na. So, patutuyuin na lang yan bukas. Day 2. Yan. Hindi pa sa gilid. Para hindi makita. Tapos the rest, ilagay na lang natin sa side, Papa. Yan. Tapos hindi ko na inalis yung rose garden ko dito. Maring siguro, Papa, re-remove na lang, I don't know. Kung i-remove natin tong, pero maganda ring may kahoy, biyaan mo na siyang mabulok yung kahoy. Yang inuupuan mo. May kahoy doon, Anong gusto mo? Kahoy, kapasong kahoy. Okay, sandali. Lahat gusto mo ito? Okay. So, yan. Ginagawa. Kita nyo. Ayan. Ito yung side. Tignan nyo yung side. Ayan, Diba para siya talagang fountain. Diba si Mama Mary usually nandun sa fountain. Yan, may water. Hindi ko lang alam kung malalagyan namin yan ng water. Kasi pag ginamit namin yung water dyan, it will require electric current, yung parang daluyin ng kuryente. So, may water electrical connection. Wala kaming dito sa playground namin, wala kaming plug for, siguro yun ang next na maghahanap ako ng electrician kung paano malagyan ng extension, parang outlet para kung gusto namin. Pero yung light, we can have solar light. Hahanap lang kami ng pendant light para sa gabi. There is light in here. Sa ngayon, ang gagamitin ko lang yung mga solar light na lamp na nakatayo dito sa garden. I have a lot. So, itatayo ko muna sa 4 na gilid para sa gabi may ilaw siya. At, naubos na yung aming tinimpla. Ay, nasa gilid pa si Tarto. Pwede mo na ipatok si Mama Mary para tumigas, diba? No, pa? Tapos pati yung mga angels, Papa, simento mo na rin. Dahil daw yung mga angels sa likod mo. Papa, dito mo pala dapat nilagay yung angels na yun Yung nandun sa entrance. Yung sa ibabaw. No?
Mas bagay siya dito. Yan. Buti, it's not, we were given the chance, hindi umulan this afternoon. Cloudy lang, pero it's good kasi hindi masyadong mainit when we are working outside. Kasi pagka outside the house ka, tas mainit. Before, at this time, sobrang tirik ng araw, pero kasi pa autumn na eh. Kaya medyo subdued na yung yung rays na sun. Ay, sa side sa side na yun, para wag lumabas yung mga bato. Sa right side mo, sa gilid. Pwede mo nang ipasin yung mga yung mga angels mo, Papa. Para hindi siya nalaglag. Ayun doon sa side. Sa kanto. Sa baba mo. Ito dito? Yan. No. Sa side, lagyan mo ng sa baba ng kamay mo. Dito? No, Dito? Yan, yung sa kabila. Yung meron pa kikita yung bato. Hindi mo, para may natural contour. Oo nga, ibig sabihin, lagyan mo pa ng konting semento. Kasi, yan, lagyan mo. Tapos, itayo mo na rin yung mga angels, idikit mo na. Yan. Para wag nang pasukan ng kung ano-ano sa ilalim. Lahat ng potential na papasukan ng squirrel. Kasi tinatago nila yung peanuts eh. Yung mga squirrel, they're very fond of hiding yung peanuts. I don't know. Bago nila kainin, tinatago nila. So, merong konti pa, 2 rows. Dito sa kabila, may mga ilan-ilan. But, most of my roses, nag-bloom na. Pero, yan. Ang grotto, yan. Yan ang aking vines. Hard work talaga ito eh pagka pero I know, tignan mo, bista umulan nandito yung sun, we were allowed to build. We started late na eh, pero gusto mo ng level? Di na. Yung mga butas, lagay mo na yung angel, Papa. Ano butas? Iba. Itong angel mo sa likod. Gusto mo, isemento mo na rin. Sa taas. O sa baba. Saan ba siya? Yung kung saan mo pwede ilagay. Para hindi na siya mawalaglag. Hindi, yung lang, concrete na pandikit. Okay. Eto, saan mo lalagay yung extra? Doon sa side. Alin? Eto, saan mo lalagay? Yan sa flooring na lang. Iubusin na natin lahat, lagay natin dyan, no? Para pag pumupunta ka dyan, hindi ka magpuputik. No? Yan. Yan ang aming grotto to be. Ipatong mo na dyan yun, para sabay silang matuyo. Itong Mama Mary, papasin mo na dyan. Para pag tuyo niyan, nakadikit na yung Mama Mary. Mamaya pag medyo matigas. Okay. Lambot pa eh, mag-ano yan. Kakrambol? Okay. Hindi kakrambol, gagalaw siya sa... Saan natin ito lalagay? As ka na dyan. Maya, medyo, tigas ka tao yan. Siya parang magkakaroon siya ng parang... Eto, saan ba lalagay ito? Diyan na, sa patio dyan. Mismong lagay na natin lahat. Diyan sa tinatayuan mo. Kasi mas maganda yung wala ka na lalagyan iba. Para pag lumalakad ka dyan, hindi gusto mo dyan. Baka may pa itong tatansin mo po doon doon sa ilalim ng paa
Mapa. Wag. O doon, o. Kailan mo bubol din niya pagka ano, pwede mo Yun, siya. doon, sa gilid, sa ilalim doon. Ay, hindi, wag ano. Kasi pagka later, mag-iiba tayo ng ano. Yan. This is the side view. Yan. Doon sa ngayon, hindi nyo pa nakikita kasi lalagyan ko yan ng yung plants na yung tawag dito. Drop, yun na parang yung vine, lalagyan ko yan siguro sa likod. May nakita akong magandang vine na hopefully makakita ako na yung mabubuhay sa winter. Lalagay ko dyan. We will try to make it nice para sa birthday ni Mama Mary. Magawa lang yan ng husband ko. Yan. So, yan muna. And mamaya tutuloy natin uli. Salamat. Goodbye for now. Ayun na si Mr. Lucas. Naghihintay na tumigas ng konti at ipapatong niya ang Mama Mary. So, for the si Mama Mary. Teka na ha. Okay. Pinabubuhat sa akin si Mama Mary. Bigat ni Mama Mary. Simento talaga eh. Solid. Yan, dyan. Yan, gitna. Yan, nakikita nyo, ini-install lang husband ko. Para kung sakasakali, lalagyan niya ng... yan. Tignan mo, Yan, di ba? Nagkaroon siya ng house. Wow, ayan na. Papatignan mo, ang ganda. Di ba? Di ba? Tignan mo. Mas gitna, yan. Yun, lagyan mo na sa ilalim ng ganun pa. Diba? Ang ganda. Yan yung aming Mama Mary. So, lalagyan lang namin ng date sa ilalim yan. Sa side, kailan namin siya... September 1st, 2023. So, madaling tandaan kasi September 1st. Ay, sa Pilipinas, September 2 na. Pero in Canada, dito, sa Canada, sa British Columbia, mas kilala nyo kasi ang British Columbia pag sinabi nyo Vancouver eh. So, pero actually, ang Vancouver, isa lang sa city ng British Columbia. So, we are in the western side of Canada. Ang Toronto, nasa eastern. Yan. So, yan na. Yan, diba? Para kaming probinsya kasi it's cloudy. Anong oras na? It's about anong time na? 7:45 in the evening. I don't know sa Philippine time. Papa, 7:45 in the evening. Baka sa inyo. Pag 9 o'clock kasi sa Pilipinas, dito sa amin, 6 o'clock. So, sa Pilipinas is 10? 4:44. Yan. Yan. Kasi pag 6 na, 6 dito, 6 sa Pilipinas, 3 yata dito sa amin. 3 or 2. Yan. Wado ka gitna Oo, alika dito. To make sure, dalawa tayong titingin si Tart. Pagka dito ka, alika. Hirapan na daw siya tumayo. Ganun din ako pag ako naupo. Hirap na rin akong tumayo. Kasi nag-coffee muna kami sa Tim Horton dahil mainit pa eh. So pagbalik namin, tsaka lang kami nakapag-decide ano yung ilalagay naming post. Tapos we'll do some cleaning up before 9 o'clock in the evening. Kasi it's still we can still work on, medyo maliwanag pa. Meron pang konting liwanag. But it's better to work at this time kasi hindi mainit. Cooler. So kung pawisan ka man, di ba? Ay, lagyan mo ng konti, sweetheart.
Siguro, alika dito. Papa, alika dito para makita mo kung nakasentro bago tumigas. Teka muna daw kasi di ka makatayo. Kala namin, di namin kaya buhatin yung isang bag na semento. Halika mo. Tignan mo. Look, okay? Hindi, ikaw. Ano, sa tingin mo? Okay. Okay daw, sabi niya. Nasa sentro na. Hirap isentro eh. Akala namin, di ba pwede. O yun, meron na siyang bahay. So, lalagyan namin siguro ng halaman. No? Lagay na natin yan sa paa. Kaya, hindi. Para yung tatapakan mo, hindi, hindi Hindi, wag. Lalagyan natin ng ano yan. Ano? Ano natin? Talagang tapakan yan. Oh? Lalagyan natin tapakan talaga yan. Ito, anong Kasi maglalagyan ko ng parang ano ng halaman dyan eh. Oo nga. Pathway. For the meantime, yan ang ating ginawa sa araw na ito. Then, ito, saan natin ilalagay ito? Doon kaya, sa may entrance, Papa. Doon sa may, eto, sayang kasi. Ay, doon. Di ba plano natin yung may mat? Diyan mo ilagay, tanggalin mo yung mat. Di ba sabi natin dyan? Sabi natin dyan natin lalagyan para hindi siya Oo. Kasi, no? Lagyan natin dyan, semento. Dyan na natin semento. Kasi pag nag-aakit tayo doon ng nabibiyak eh. No, so dadaling ko dyan. Dahil, slab din eh. Kasi si Meta madudurog din yan eh. Hindi, at least for this time. Tsaka mo ipatong yan, ibig ko sabihin. Para hindi na siya, mas okay dyan pa. Yan. Unti-unti na naming nabubuo. Or dyan kasi hindi pwede dahil halaman yan. Unless dito mo ilalagay. Pero, subuti na yung ganyan eh. Papa dito, Papa. Come here pa. Alam ko na. Ikot ako ng ikot. We're looking other ways para maubos namin yung semento. Sige, that's all for now. Goodbye. At yan, nakikita nyo from a distance kung saan nakalagay yung aming grotto. Yan. So, bye for now. Sige, yung aking husband ko, ayan. Siya yung matyagang mag-dekorasyon, mag-execute nung gusto ko. Buti na lang, mahilig din mag-dekorasyon si Father. Yan. Buti na yung book sa kakasunod sa akin eh. Bye for now.